Ilan lamang sa mga taksil sa kasaysayan ang kasing talino, kasing karismatiko, at kasing wasa ni Alcibiades. Kaya niyang magbigay inspirasyon sa lungsod ng Athens na mangarap ng kaluwalhatian. At sa susunod na sandali ay iaabot naman ang pinakamahalagang lihim nito sa kaaway. Ang kanyang buhay ay sunod-sunod na pagpapalit ng panig ng katapatan, kung saan ang tanging panig na talagang mahalaga sa kanya ay ang sarili niyang panig. Ginagawa siyang perpektong halimbawa ng talino na nakapailalim sa paglilingkod sa pagtataksil. Ipinanganak sa isang makapangyarihang angkan at pinag-aral ng mga pinakadakilang nag-iisip ng kanyang panahon tulad ni Pericles at Socrates. Ginamit ni Alcibiades ang kanyang pang-akit upang hikayatin ang Athens na maglunsad ng isang maringal at napakadelikadong plano, ang pagsakop sa Sicily. Nangako siya ng isang madaling tagumpay na magbibigay ng yaman at kapangyarihan. Gayunman, bago pa man tuluyang makaalis ang ekspedisyon, inakusahan siya ng isang krimeng pangrelihiyon. Sa halip na harapin ang hustisya sa sarili niyang lungsod, ginawa ni Alcibiades ang una niyang dakilang gawa ng pagtataksil. Tinalikuran niya ang kanyang pwesto bilang general, tumakas at naglayas. Iniiwan ang mismong mga sundalong kanyang pinukaw sa gitna ng isang mapanganib na kampanya. Ang kanyang pinuntahang destinasyon ay ang Sparta, ang pinakamatinding kaaway ng Athens. Doon, hindi lamang basta siya nagkubli, naging pinakamakapangyarihang sandata siya ng mga Spartan laban sa sarili niyang bayan. Ibinunyag niya ang mga kahinaan ng Athens at nagbigay ng payong estratehiko na halos nagwasak sa lungsod. Magtayo ng isang permanenteng kuta malapit sa Athens upang putulin ang mga linya ng supply nito. Tinuruan niya ang kaaway kung paano sugatan ang kanyang dating tahanan sa pinakamasakit na paraan na maiisip, ginawang pakikibaka para sa mismong pag-iral ng mga taga-Athens, ang dati tunggalian lamang. Ang kanyang pagtataksil ay hindi bugso ng galit, kundi malamig at epektibong kalkulasyon. Ngunit hindi nagtagal ang katapatan ni Alcibiades sa Sparta. Matapos siyang malubog sa isang personal na eskandalo, muli siyang tumakas. Sa pagkakataong ito patungong Persya, isa pang dakilang kapangyarihan ng panahong iyon at kaaway ng parehong Athens at Sparta. Doon, umabot sa panibagong antas ang kanyang pagtataksil. Nagsimula siyang maglaro ng tatluhang laro. Pinapayuhan ang mga Persyano na huwag hayaang manalo sa digmaan ang alinman sa Athens o Sparta. Ang kanyang estratehiya ay panatilihing dumudugo ang dalawang panig na Griego, mahina, at nakadepende sa salaping Persyano. Minaniobra niya ang buo-buong mga imperyo, ginagamit ang mismong digmaang siya mismo ang tumulong na pag-alabin bilang parang tablero ng laro upang masiguro ang sarili niyang kahalagahan at kaligtasan. Kalaunan, sa isang sandali ng matinding kawalan ng pag-asa para sa Athens, nakita ni Alcibiades ang pagkakataon upang makabalik. Nakiusap at nakipagkasundo siyang makabalik kapalit ng pangakong madadala niya ang suporta ng Persya para sa digmaan laban sa Sparta. Sa loob ng maikling panahon, muli niyang pinamunuan ang hukbong dagat ng Athens at nag-ani ng mga kahangahangang tagumpay. May ilang tumingin sa kanya bilang tagapagligtas, ngunit ang kanyang pagbabalik ay hindi bunga ng pagkamakabayan. Bunga ito ng sariling kaginhawahan at kapakinabangan. Isa siyang kapakipakinabang na kasangkapan para sa sandaling iyon, ngunit hindi na siya muling naging tunay na mapagkakatiwalaang figura. Pagkaraan lamang na dumanas siya ng isang maliit na pagkatalo. Muling bumalik ang pagdududa, at siya ay ipinatapon sa huling pagkakataon. Ang nagtatakda kay Alcibiades bilang isa sa pinakadakilang taksil sa kasaysayan ay hindi isang nag-iisang kilos ng pagtataksil, kundi isang habang buhay na hanay ng katapatang itinatapon kapag napagsilbihan na ang layunin. Pinagtaksilan niya ang demokrasya ng Athens, ang disiplina ng Sparta, at ang mga interes ng Persya. Palaging inaangkop ang sarili upang siya ang makinabang. Hindi maikakaila ang kanyang talino, ngunit naglingkod iyon sa walang hangganang ambisyon at malalim na pagkamakasarili. Naging aral ang kanyang kwento na ang talento na walang katapatan ay hindi nakapagtatatag ng mga bansa. Ginagawa lamang nitong mga baitang natatapakan ang sariling kababayan.
Tumulong si Alcibiades na pahabain ang isang kakilakilabot na digmaan at pasamain ang tiwala sa loob mismo ng kanyang lungsod. Sa huli, ang lalaking sanay naging pinakadakilang bayani ng Athens ay naitala sa kasaysayan bilang pinakatuso at pinakapanganib na taksil nito.